Another tindahan serye na naman nga tayo, kumarites. Dalawang araw nga kami sunod-sunod na mili ni Jowa. Ito naman yung unang araw. Kaunti lang yung mga pinapamili ko dahil alam ko na nga kung ano yung mga kulang sa tindahan ko or kaunti na lang yung stock. Sambahan nga ako emperador na may kasama na nga pong baso dyan. Kaya lang 4 na piraso na nga lang po yung nakita ko, sayang nga. Kinuha ko na lahat dahil sakto naman na kulang na nga po yung emperador ko na longnik. Adda ako ng mga kulang na alak dyan para naman nga po laging puno nga po itong aming istante. May nagtanong nga sa akin, buti hindi nga daw nasisira yung mga paninda ko dahil lagi nga po ako namimili ng madami or madalas akong mag-grocery. Kung alam mo na yung mga kailangan ng mga customer mo at kung ano yung madalas hinahanap, ay kailangan talaga na lagi kang may stock niyan. Pero kung yung isang product ay bihira lang may maghanap, kailangan mo rin ng stock kahit 2 peraso lang iyan para iwas sira or expired. Importante din na nakaayos yung mga paninda mo para nga po hindi nakakalat at hindi kung saan-saan sumisiksik yung mga paninda mo at abutan na nga ng expired iyan. Tagal mo na ni Jowa dyan yung stock namin, tapos nag-refill na nga po siya ng mga kulang. Yan yung lagi namin ginagawa para sure na yung una nga pong naming maibibigay ay yung mga lumang stock na dito. Pero hindi yan lumang kumarites dahil madalas naman ay mabenta sa amin yung mga madalas kong binibili. Ngayong December nga po ay halos araw-araw nga kami umaalis ni Jowa para mamili ng stock. Kasi nga pag nakakaipon na kami ng pambili ay diretso ko na nga ginugrocery, lalo na nga po yung mga alak. Ano ko talaga na ngayong Pasko ay di bali ng sobra yung stock basta hindi magkulang. Year kasi limited lang yung aming puhunan, kaya naman talaga marami nga pong kulang at hindi nga po namin naibigay yung mga kailangan ng customer. Lalo na pagdating sa alak, abay talagang naubusan kami noon. Ito naman yung araw na sumunod na nag-display ulit kami ng paninda dahil namili na naman nga po kami nung gabi. Kahit busy nga ako kumarites sa aking extra income, hindi rin talaga pwede na pabayaan ko itong aming munting tindahan. Nakamonitor pa rin ito sa akin. Tapos sa tindahan, magpapahinga, tapos balik na naman nga po sa live selling. 2 hours lang naman yung ginugugol ko sa pagla-live pagkatapos ko ngang magpahinga. At mga 7, madalas kami umaalis ng bahay para mamili, malengke at bumili ng mga kailangan. Namimili nga ako ng mga paninda, sinasamahan ko na rin ng mga pagkain ng mga bata. Gusto ko talaga iparanas sa kanila yung mga hindi ko naranasan nung bata pa ako. Yung magkaroon ng stock ng pagkain at gatas na gusto nilang inumin. Bili ng mga pagkain na hindi nila natitikman or hindi nila madalas na nakakain. Kahit gaano pa yan kamahal, basta hindi lang gadget ay bibilhin ko nga iyan sa kanila. Last year kasi sila bumili ng sarili nilang mga cellphone, pero yung sa bunso ko nga ay sira na. Bis na malungkot ay mas natuwa pa nga ako dahil mas focus na nga siya sa pagdodrawing at sa paglalaro ng mga Lego. Yung sa panganay ko naman ay okay pa yung cellphone niya, pero dahil ginagamit niya iyon sa pag-aaral, kaya hindi rin talaga pwede siyang mawalan ng cellphone. Dahil hindi na nga siya elementary, ay siya na talaga yung member doon sa mga GC ng kanilang school. Ito lang yung kagandahan, pag tindahan yung ating negosyo ay nasasamahan pa rin natin yung mga anak natin at nagagampanan pa rin natin yung ating mga gawain. Ito naman na nagbabantay dito si Jowa sa aming tindahan at naglilinis, nag-aasikaso. Ako nga po ay nagtitingin lang ng mga kailangan. Dahil ngayon nga po ay wala pa silang pasok. Pagluluto naman ng ulam, ako pa rin naman nagluluto. Pero pag mga simple lang ay si Jowa na. Ngayon nga nawala ng pasok, mas magaan na nga po yung aming kilos dito sa bahay dahil nakakatulong na rin talaga yung panganay namin. Lumalabas nga kami ni Jowa at nag-grocery, siya na talaga yung bantay sa tindahan namin. Sanay na rin talaga siya sa tindahan namin, kumarites, dahil grade 6 pa lang yan ay iniiwan na namin yan dito sa tindahan. Ang lagi kong bilin sa kanya ay huwag maglalabas ng pera, merong humingi, at huwag magpapautang pag siya nga po yung bantay. Pagdating naman sa presyo ay may nakasulat na yung iba at yung iba naman ay memorize niya na. Kahit gano'n nga kadami yung gagawin nyo pag nagtutulungan ay talaga namang mas mapapadali. Mahirap kasi kung ikaw lang yung kumikilos mag-isa, gumagawa ng paraan, ay talaga namang makakaramdam ka ng pagod. 4 days na nga lang talaga ay magpapasko na, ready na nga po itong aming tindahan. Sa mga RH naman ay halos araw-araw ko nag-order, basta may mga bakanting bote at pwede na mag-order, diretso order na nga rin po ako. Kasi kahit hindi pa nga Pasko, kumarites, abay mabenta na nga sa amin ang RH. Si Jowa yung nag-order nun dahil tulog nga ako sa araw madalas. Gumigising nga lang ako para magkape at kumain. Balik na naman nga po sa pag-aasikaso ng dapat asikasuhin. Sa pag-aayos pagkaya niya naman nga gawin ay ginagawa niya na. Pati nga po sa paglilinis dito sa tindahan namin, kaya hindi nyo na nga ako makita na naglilinis madalas. Dahil siya na nga po yung gumagawa nyon at alam niya na nga po yung kailangan niyang gawin. Masarap dumiskarte, lalo na nga kung unti-unti nyo na nga nakikita ng pagbabago sa buhay nyo. Nagkakaroon na ng ipon at nagkakaroon na nga ng mga gamit na dati ay pinapangarap nyo lang. Nabibili na nga rin yung mga cravings na talaga namang dati ay hindi natin nabibili. Kaya kung sa tingin nyo ay hindi nga okay yung pamumuhay nyo ngayon, mas galingan lang natin at saka masipagan pa. Syempre samahan na rin natin yan ng dasal at gawa.
Paulit-ulit ko nga yan sinasabi ko Marites dahil yun naman talaga yung pinakadiskarte lang namin. Hanggat pwedeng pagkakitaan ay talaga namang pinapasok namin iyan basta hindi nga po illegal. Kaya kahit may mga nagpapapromote nga sa akin ng sugal ko Marites, kahit gaano pa nga po kalaki yung bayad, abay hindi ko nga po iyan kinukuha. Kawawa din kasi talaga yung mga pamilya na matututong magsugal at malululong sa sugal. Bis na pambili na nga lang ng pagkain, abay talaga namang kailangan pa nilang isugal iyon. Walang nananalo sa sugal ko Marites dahil dati ay natuto din talaga ako magtungit. Yung tipong gusto mong bumawi, imbis na makabawi ay lalo ka pang natalo. Hindi nga rin po talaga maganda sa negosyo pag hinahaluan ng sugal or di kaya bisyo. Puti na nga lang talaga kami nga ni Jowa ay parehas naman kaming walang bisyo. Kaya nakakaikot at nakakaipon talaga kami ng mga puhunan or kita sa tindahan namin. Nilagay ko nga po yung mga lumang stock dyan at nilagay ko nga po yung mga bago. Ko naman na iaayos ay yung mga bago kong pinamili na mga chicharon. Re-request kasi sa akin ito. Ewan ko lang kung magpakita dahil binili ko na nga po yung kanyang nire-request. Habang nag-ayos ako, meron ngang bumili dyan na 2 perasong tig 20 pesos na tubig. Kaya hindi rin talaga ako nagpapaubos ng mineral na water dito sa aming munting tindahan. So ito na nga po yung itsura ng tindahan ko Marites nung pagkatapos kong mag-ayos. Puno at maganda na naman ngang tingnan. Nakakasatisfy lang din talaga pag ganito yung tindahan mo. So ayun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.